Ano ba tong carbohydrates? Siyempre, ito talaga yung pinanggagalingan talaga ng aktibidad natin o yung energy. Kaya lang, since nga na lagi nang merong kalaban, di ba? Kumbaga sa merong original at merong, kung tawagin nga sa pagbili ng pantalon, merong original na Levi's at merong peke na Levi's. So pag sinabi nating complex carbohydrates, huwag nating isasali dito yung simple. Kasi pag sinabing simple, ito yung mga anaerobic glycolysis na sugar na hindi napaprocess ng maganda sa katawan at nate-turn ito sa fats or acidity na naging dahilan kung bakit tumataas ang ating acid sa loob ng katawan natin. Pag sinabi naman complex, ito talaga yung the best na hindi nawawala talaga sa loob ng katawan ng biglaan. Lalo na doon sa may mga diabetes. Na marami yung, ang pinampapalit nila, itong mga simple carbo, kaya ang bilis nilang bumaba yung kanilang blood sugar. Samantalang kung papalitan mo ng complex carbohydrates na galing nga sa mga natural na hindi na-process, ito yung tumatagal. And that's the best way of choosing between two. Na yung complex talaga, ito talagang number one. Ayan. So mga kaibigan, yung carbohydrates natin, kailangan natin yun sa ating katawan para maging source ng, yung source talaga ng ating energy. And meron tayong dalawang klase which is the simple and the complex. So ano ba Doc yung simple carbohydrates natin? Ano ba yung mga example nito? Tulad ng mga candy, tsokolate, kaning puti. So white rice, white bread. Aba, parang lahat yata ng white. Tsokolate, candy, leche plan. Soft drinks, ano Doc? Soft drinks, lahatin mo na. Ito yung mga hindi magandang material na hindi natin dapat na ipapalit doon sa totoo na original. So kailangan natin babalik talaga tayo dito sa fruits at itong mga vegetables nito, saka itong mga, sa Pilipinas, ang yaman natin dito sa kamote. Meron tayong mga ube, meron tayong gabi, may patatas tayo. So may mga source ito ng energy. Brown rice, okay din naman yan, kahit paano. So ito yung pinupoint ko na dapat malaman natin, pag pinag-usapan natin ng complex carbohydrates, siyempre pinaprocess ng body yan. Ang tanong, paano mapaprocess ng tama yan para makaproduce sila ng produkto na kailangan nila, katulad nga ng glucose? Alam mo ba na ang nagpaprocess ng carbo into glucose ay ang liver? Kaya pag ang liver mo ay merong disorder or hindi mo nababantayan yung mga hindi maganda para sa liver, kuminsan yung enough na source ng gusalina o yung energy na kailangan ng katawan natin, hindi mo nakukuha. Kaya napakahalaga na malaman natin yung ang trabaho ng liver ay yung, siguro another subject to, na i-turn ang carbo into glucose. Ay dadagdag ko lang, ang trabaho naman ng liver, ng pancreas, after na i-process ng liver, na i-turn ng carbo into glucose. Para yung glucose naman ay ma-transfer at maging energy, kailangan ng insulin enzymes. Ng liver naman, ang pancreas naman, ang meron duty. Kanya-kanyang duty ito eh. So kung alam natin lahat yung mga konektado ng mga bahagi na parts ng katawan natin tungkol dyan, and then magkaka-idea tayo na kaya pala nagkakaroon tayo ng kakulangan sa energy. Dahil yung glucose na dapat sana tamang amount, kahit sobrang dami mong kinaing carbo, hindi mo makuha yung enough energy mo. Kasi una, may problema na rin yung pancreas mo. O kaya naman, may problema naman yung liver mo para mag-produce ng enough na glucose dun sa carbo na pinadala niya. So ito yung napakagandang bahagi na mamili tayo at pag-aralan natin kung paano handlein to. Kaya papasok dito yung, ano ba nakasira ng liver? Hindi ba sabi dun, if you love your liver, you live longer. Mapasok sa ating mga pag-aaral, na ang bilis palang tumanda ng liver pag kumakain tayo ng mga animal fats. Yung animal protein. Kaya pupunta tayong muli doon sa prevention. Dahil pinag-uusapan natin dito, itong carbo, tama nga yung carbo na kinakain mo. Paano kung yung liver mo naman ang pinahihirapan mo? So, and that is part of our discussion. To see to it that we are going to get a quality material, especially to our system, because we are dealing with proper nutrition. Ang pinag-usapan dito, yung assimilation, absorption, yung amount na nakapasok, na na-deliver, na kailangan ng katawan mo. Kaya kung hindi natin alam ito, kung paano i-declog, or magkaroon tayo ng tinatawag na internal cleansing, which include all the eliminatory organ, number one, liver.
Kaya number 1 po nating pag-aaralan yan. Dahil pag ang liver natin ay ating napabayaan, believe me, ang dali nating tumandang tingnan. At yung ating lakas, hindi natin makuha yung amount na kailangan natin dahil hindi nabibigyan ng daan yung proseso na dapat maintindihan natin ang bahagi ng maintenance natin sa ating katawan. Ayan, salamat, Doc. Pero yung